ngayon dito kung kailan kayo dapat mag-stop mag-bully ng kaklase nyo at bakit masama ang pag-bully. At para i-discuss sa atin ang ating topic ngayong hapon, bakit nga ba may bully and backing the pain behind bullying, ayan. So ang ating resource speaker is ang ating napakagandang SK Chairperson po ng Barangay Inirangan. At siya din po ay ang Miss 100 Islands 2021. And of course, our Miss JCI Area 1 2020. Ayan, palakpakan natin ng masagabong palakpakan ng ating resource speaker, Ma'am Elizabeth J. Rinangel. Hello, good afternoon. Good afternoon. Kamusta kayo? Anong grade po yung nandito sa harap ko? Grade 4. Sa likod? Grade 5. May mga grade 6 po ba? Ayan. So, ang unang tanong ko, bakit kaya may mga bullies? Bakit may mga nagbo-bully? May gusto kong mag-volunteer? Ba't sa tingin nyo may nangaasar sa mga klase? Dito, siguro yung naka-blue nata. Bakit? Sino ba ang bully dito? Ito, bully na? Okay, simulan po natin yung discussion. Ayan. Okay. So, ang topic po natin ay tungkol sa bullying. Narinig po ba ako? So, stop bullying, creating a safe and respectful environment for everyone. What is bullying? Ang bullying po is when someone keeps hurting another person on purpose. Ibig sabihin, sinasaktan o inaasar. Nasadya. Sino pong nakaranas ng pambubully? Inasar na ba kayo? Pinagkaisahan? Ay, marami. So, it can be physical. Ang pagbubully po, pwede physical. May pananakit. Pwede din po verbal. Name calling, pinatawag mo ang pangalan. Ito sinabihan ng tawag dito. Yan, isang example po yan ng verbal bullying. Emotional, making someone feel left out or scared. Ang ibig pong sabihin yan, kunwari, kasama mo ang mga kaibigan mo, tapos may nakita kayong isang kaklase nyo, tapos ang sabi mo dun sa mga kaibigan mo, huwag niyong kausapin. Sino naka-experience po niyan? Bully po yan. Emotional na din po yan. Emotional bullying. So, ang bullying po, hindi po siya jerk. It's not just a jerk or a simple teasing. Bullying is meant to hurt or scare someone. O, magbigay ng example ng bullying. Sino pwede magbigay ng example ng bullying dito? Dito sa harap. Ano ang example ng isang bullying? Teasing, that is no longer funny. Alam niyo po ba kung ano yung teasing? Pangaasar. Yung Tagalog, pangaasar. Spreading rumors or lies about another kid. Gumagawa ng kwento para iwasan siya. O, lastly, cyberbullying or making fun of someone online. Alam niyo po ba ang cyberbullying? Sinong may Facebook na po dito? Ay, halos lahat may Facebook na sila. May nangyari na po bang pambubully sa internet? Inaasar, pinupost yung pictures, ini-edit yung pictures, may ganun na? Wala pa? Ayan, so i-discuss po natin yung types of bullying. Ang una po ay ang cyber, verbal, social, at physical. So ano nga ba ang iba't ibang uri ng bullying? Unahin po natin yung physical bullying o physical na pananakit. Ito ang bullying na gumagamit ng katawan para manakit. Isang example po dyan ay ang pagsuntok, pagtulak,
O yung mga nanunulak sa mga klase. Pagsipa. Sa po yung pananakot gamit ang physical force. Sino po naka-experience po nun? Tinulak na lang, nang walang rason. Marami? Bawal po yun ha? Physical bullying na po yun. Pambabato ng gamit. May nagbato na ba ng gamit dito? Anong gamit? Yung susunod po, verbal bullying, panlalait. Nilait niyo na po yung kaklase niyo, sinabihan niyo bang pangit, mabaho. Maraming nakaka-relate. O paninigaw, sinisigawan ng kaklase. Sino? Meron pa sa grade 6? Marami yata sa grade 6? Pagkawag lang, masasakit na pangalan. O sinabihan ng bakla. O. Hindi po pwede yun, ha? Manunokso na hindi nakakatawa. Pananakot gamit ng salita. Ang susunod po, social bullying. Pang-isolate o pagsira ng reputation. Ginagawa po ito para iwan o sirain ang relasyon ng isang tao sa iba. Ito ang madalas na hindi nakikita agad pero masakit sa loob. Halimbawa, hindi po siya sinasama sa isang grupo. Sinasabihan na, huwag ka sumama sa kanya. Sino naka-experience nun? Huwag mong samahan si ganito. Kasi ganito yung ugali niya. Marami naka-experience ng gano'n. Sino yung gumawa ng gano'n? Wala. Lahat mababait. Huwag mo siyang kausapin. Na-experience yun na ba? Na hindi kayo kita-usap? Na isang grupo? Ay, marami akong... Ang daming bullies pala dito. Maraming bullies dito, ah. Cyberbullying. Oh, internet. Online na paninira o pananakot. Ginagamit yung internet, cellphone, o social media. O example, mean or fake comments sa Facebook. Sino yung nagko-comment sa picture ni kaklase? Na kung ano-ano. Sinabihan ng kung ano-ano. Sabi, ang pangit mo dito sa picture na to, classmate. Wala. Sino may TikTok? Daming TikTok. IG, alam niyo ba ang IG? Ano ang IG? Wow, everyone's already social media savvy. Instagram, sino may Instagram? Halos lahat may Instagram. Alam niyo ba nung age namin, wala pang nag-Facebook. Siguro nagka-Facebook na ako nung grade 7 o grade 6. Kasi wala pa lang yung Facebook era nung time namin. Pagpo-post ng nakakahiya o edited photos ng iba. Sino nag-post ng edited? Nag-post ng picture nang walang consent ni classmate. Kunyari, pinicture mo si classmate tapos pinost mo sa profile mo. Hindi ka nagpaalam para pagtawanan. Meron? Bawal po yun, ha? Another form of bullying na po yun. Yun po ay cyberbullying. Ayan. Ano po ang 4 types of bullying ulit? Meron po physical, verbal, social, at cyberbullying. Ayan. Ayan po yung difference. So sa verbal, gamit po ng masasakit na salita. Ang social naman po, pang-isolate o paninira sa ibang tao. Ang physical, ginagamit po yung physical force, pagtulak, pananakit. Ang cyberbullying, ano yung ginagamit? Internet, cellphone, at social media. Ayan, ano po yan? Ano example ng type of bullying po yan? Yan po yung tinatawag na cyberbullying. Ito. Ano po yan? Tingnan nyo, mama. Sino sabi ng physical? Sino sabi ng verbal? Ano sa tingin nyo?
Physical bullying. Kasama natin yung verbal. Bakit sa tingin yung physical? Sinipa niya? Nasipa niya ba? Ano? Sisipain pa lang. Verbal bullying kasi sinagtatawanan siya. O paano yan? Ano yan? Anong tawag dyan? Anong type of bullying yan? Sino sabi ng social? Social bullying. Bakit social bullying? O sige, mamimili ako ng ano. O sino? Ay, ito. Parang ay, ito na. Kanina yung mga po. Bakit social bullying? Bakit? Na, sige. Pinag-uusapan po. Ayun. Pinag-uusapan. Kasi sinisiraan niya eh. Di ba? Yan yung isang example na sinasabi ko na, uy, huwag niyong kausapin si ganito para lumayo sa kanya yung mga tao. So, yun yung tawag na social bullying. Okay, ito. Ano yan? Anong type of bullying yan? Yan po ang tinatawag natin physical bullying. Kasi ginagamit ng physical force. Okay. Magka-quiz time tayo. Okay. Ako yung teacher nyo. Okay. Sasabihin niyo sa akin kung A kung physical, B kung verbal, C kung social, or D cyberbullying. Sige, papasahin ko Ayan. Number 1. Number 1. Halika dito, kuya. Ikaw ang sasagot. Okay, ito ang number 1. Tinulak at sinipa si Marco ng mas matatandang bata habang pauwi siya galing school. Anong sagot dyan? Physical? Physical bullying. Tama ba siya? Okay. Sino? Next. Next na volunteer. O ako dito. Number 2. Si Ella ay lagi nakakatanggap ng mean na comments tungkol sa itsura niya sa Facebook. Ano ba ang sagot dyan? Anong sagot dyan? Physical bullying ba yan? Anong verbal? Cyberbullying. Okay, number 3. Lagi siyang tinatawag ni Luis na bobo at walang kwenta tuwing sumasagot siya sa klase. Verbal? Verbal bullying. O number 4. May grupo ng mga babae na nagpakalat ng chismis tungkol sa kaklase nila para walang kumausap sa kanya. Social bullying. O number 5. May batang lalaki na gumawa ng fake account para ipahiya ang kaklase niya gamit ang edited na picture. Cyberbullying. Number 6. Sa lunch, sinampal si Josh sa batok dahil daw sa maling upuan siya umupo. Yan daw tatag na physical bullying. Okay. So how bullying affects people? So first, bumababa po ang self-esteem. Bakit? Bakit po bumababa ang self-esteem? Kasi napapahiya yung tao. Nadi-discriminate din po siya. Second, nagkakaroon po ng fear and anxiety. Ano po ang fear? Takot. Yan. Nagkakaroon din po siya ng difficulty in school or at work. Kapag binubuli po ang isang tao, malaki po ang chance na ayaw na po niyang pumasok kasi hindi na po healthy ang environment. Tama po ba? Long-lasting emotional pain. Ano pong ibig sabihin ng long-lasting emotional pain? Hindi na? Matatapos yung pain? Okay? Ibig sabihin po niyan, magkaroon na po siya ng trauma. No? Every time na pumapasok siya sa school, sinasaktan siya, kung ano-ano yung sinasabi, pinagkakaisahan siya. Kaya andun na yung trauma sa kanya. Okay? So, bakit nga ba may bully? O, balik tayo sa title, no? Bakit nga ba may bully? Natanong niya ba sa sarili mo, bakit kaya may mga bullies?
pinagdadaanan? O sadyang masama lang talaga sila? Masama talaga sila? Ayan. So, bakit nga ba may bully? Ang isang reason dyan ay wanting to feel powerful. So, kapag si bully, nang bully siya, o nang-asar siya ng kaklase, feeling niya, malakas siya. Kasi may naliit niya yung kaklase niya, napaiyak niya. Feeling niya, malakas siya. Problems at home or with friends. Kaya daw nagiging bully ang isang tao o ang isang bata ay dahil may problema daw po sa bahay. Yun daw po yung nakikita. Number 3, feeling insecure. Alam niyo po ba ang insecure? Insecure ay, in English, ano yon? Ang insecure. Ay, yung Tagalog pala. Naiinggit. Insecure, naiinggit siya. Number 4, trying to impress others. So may mga bully na gusto lang magpa-impress, magpabida, o baka kulang lang sa pansin. No. Bakit nga ba may bully? Ang bully ay madalas mismong nasasaktan. Alam niyo po ba ang kasabihan na hurt people? Alam niyo po ba yun? Hurt people. Kapag nasaktan yung isang tao, gusto niya din manakit ng ibang tao. Kasi bakit siya lang? Ba't ako lang yung nasasaktan? Dapat siya din. Nagigets niyo ba? So, marami sa mga nambubuli ay may pinagdadaanan sa buhay. Maaaring galing po sa broken family, abuse, neglect, o pakiramdam na wala na silang halaga. Okay? They bully others because they feel powerless in their own lives. Ang ibig sabihin, kapag nangbully po sila, feeling nila nagkakaroon po sila ng power. So, to feel in control, they try to control or hurt others. Ayan. Ang second reason po, bakit nga ba may bully? Kulang sa pagtalinga at patnubay. Sa tingin niyo, tama po ba yun? Kaya may bully po? When a child grows up in an environment full of shouting, punishment, or emotional neglect, they might learn to hurt others not because they're bad. So, lahat po ng bullies ay hindi po pala bad, no? May mga pinagdadaanan lang talaga. So, may mga bullies lang na gusto lang mag-bully, no? Out of nowhere. Pero meron din palang bully na may pinagdadaanan. Hindi sila likas na masama. Minsan, yun lang ang alam nilang paraan para mapansin. Okay? Number 3, gusto nilang maging malakas sa mata ng iba. Tama po ba? Sino po bang bullies dito? Aminin. Sino ang nang-bully? Ay, bakit meron? Sino po siya? Okay. So, ayan. Gusto nilang maging malakas sa mata ng iba. Some bullies try to look strong or scary to gain respect or fear. Lalo na sa school. So, kunwari may isang bully, tinatakot niya yung mga kaklase niya. Bakit? Para siya yung pinakatakutan. May mga ganun na bullies po ba dito? Siya yung papakinggan? But deep down, many bullies have low self-esteem. Okay? So next. Bakit nga ba may bully? Hindi po na ituturo ang empathy. Alam niyo po ba ang empathy? Ang ibig sabihin po ng empathy is understanding the feelings of others. Hindi lang yung feelings nyo, naiintindihan nyo rin yung feelings ni classmate. Tama? Empathy is learned and not automatic. Nakikinig po ba yung mga nasa harap? Kung wala pong nagtuturo sa kanila kung paano makiramay o magpakita ng malasakit, mahirap para sa kanila na maunawaan ang sakit na ibubulot nila. Kapag ang paligid nila ay puro galit, insulto, o pananakot, they might think it's a normal behavior. So, ang mga bullies po, pwede po lumaki po sila sa environment na sa tingin po nila, normal lang po ang mang-asar. No. Kasi iba-iba po ang kinalakihan po natin. Tama po ba? Last. Ang last reason po kung bakit po may bully ay systemic silence. Kapag wala pong kumakalaban sa kanila.
Tama? Kapag hindi nyo po ginawan ng action, ang pagbubuli ay patuloy po sila magbubuli. Kapag po ba may nang bully po ba sa inyo, sinusunod nyo po ba kay teacher? Sino po yung hindi nagsusumbong kay teacher dahil takot sila? Dapat magsumbong kayo kay teacher para mag-stop sila mag-bully sa inyo. Alam niyo kung bakit? Bullying becomes stronger when no one stands up against it. Kapag po nalang pumupuna, teachers, classmates, or school officials, nagiging normal na lang po ang pangbubully. Okay? Sige po, mamimili po ako ng estudyante, no? Ano po kayang ways para ma-stop po ang bullying? Ano po kayang ways dito? Paano natin may stop ang bullying? Sige, dito. Bakit? Ano yun? Isumbong po kay teacher. Tama yun, Ano pa? Ano pa? Ano pa? Huwag na lang pansinin para doon sila mambuli. Huwag ka lang daw pansinin. Si kuya. Suportahan yung nabuli. Ay, suportahan yung binuli. Ano sa kanta ng mabubuli? Ano? Suportahan yung binuli. Okay, support the person. Yung victim. Paano natin masusupport? Si victim ng bullying. Paano dito? Dito nga ako, active dito Dito wala pa akong naririnig. Paano natin masusupport? Ng victim. Representative from grade 4. Sino si class president? Grade 5. Ikaw, kuya. Ikaw, ano kuya? Ano? Hello? Grade 5 ka? Paano natin masusupport yung victim? Anong gagawin mo? Kunyari, nakita mo yung kaklase mo, binuli siya. Anong gagawin mo? Tanggol po. Okay. So, paano natin na-stop ang bullying? Speak up and say it's not okay. 7, you support the person being bullied. Ano yung third? Pakibasa? Pakibasa po. Be kind and include others. Ano yung huli? Tell a trusted adult or teacher. So yan, kapag po pinuli kayo, para ma-stop po, isumbong po natin kay teacher, kay mama, or kay papa para po magawan ng aksyon. Ayan, explain ko po ha. Speak up at huwag po tayong mananahimik. Kapag po may nakita kang bullying, sabihin po agad sa adult, kay teacher, sino pa? Magulang. At kay guidance counselor. Pwede nyo din pong sabihin kay ma'am principal. Isang example po to, ma'am, may nakita po akong inaaway si classmate. Pwede nyo po bang kausapin? Kasi po, kapag tahimik po kayo, lalong lumalakas si bully. Naiintindihan po ba? Kapag binuli ka, anong gagawin? Magsumbong kay teacher. Okay. Kapag po may binubuli at pinagtatawaran po ang isang tao, huwag po makikiride sa panlalait, memes, group chats, o post na naninira. Huwag po tayo makikisali. Don't join or laugh. Always choose, ang sabi dito, always choose kindness. Kahit simpleng tama na ay makakatulong. Ayan, ito yung sinasabi, that support the victim. Yung sinabi ni Kuya, sino nagsabi ulit nun? Support the victim, ayan. Kasi minsan, ang isang kaibigan lang ang kailangan para makabangon ang inaapi. Okay? So, kapag nakita mo si classmate binubully, pwede nyo siyang tabihan at kausapin. Pwede kong sabihin to, okay ka lang, gusto mo bang samahan kita kay guidance? Okay? Anong gagawin kapag nakita si classmate? Umiiyak. Sasamahan? Kakausapin? Ano? Ibubuli din? Ano? Kakausapin. Sasamahan siya para magsumbong.
Ayan. Third, teach empathy and respect. Alam niyo po ba ang ibig sabihin ng respect? Respect is respeto. Translation. Tinuturo po ang respeto po sa bahay at paaralan. Maganda po yung itanong, paano kaya kung ikaw ang ginaganyan? O kunwari, diba? O kunwari ikaw yung bully. Sabihin natin ikaw yung bully. Tapos nalaman ng magulang mo yung ginawa mo, ng asar ka. Tapos sinabihan ka. Paano kaya kung ikaw ang ginaganyan? Kasi ang pagbubully po, yung mga bullies po, kulang po sila sa empathy. Hindi po nila naiintindihan yung feelings po ng iba. So understanding others' feelings is the first step to stopping harm. Number 5, ayun po. Heal the bully and not just punish. Heal the bully and not just punish. Okay? Kapag po, pinagalitan po si bully, hindi po ibig sabihin masama na po siya. Tutulungan po natin siya para magbago. Okay? So, paano? Kasi po, maraming bully, meron po pinagdadaanan. So, helping them heal and learn better behavior can stop the cycle permanently. Okay, ito ang pinaka-importante ha. Hindi ko po sinasabing pwede po ang mga bully na dapat intindihin po natin ang mga bullies. Okay? Hindi po excuse ang pinagdadaanan para manakit. Nagigets po ba? Hindi po excuse ha. Kunwari may pinagdadaanan si bully, hindi po siya excuse. It's never right to bully someone. Pero kung gusto po nating masolusyonan ang bullying, kailangan po natin maintindihan kung saan po ito nanggagaling. Para din po yun sa mga teachers po, dapat alamin po natin kung saan po nanggagaling. Kung bakit po sila nangbubully. Because only then, can we respond with both accountability and empathy. Okay. So sa lahat po ng mga victims ng bullying po dito, we should support for those affected. First is, basahin po natin, listen and be kind. Ano po yung second? Tell someone who can help. Third, help them feel safe. Ayan. So lahat po tayo, pwede po ba ang lahat tumayo? Lahat po tayo tatayo, tapos sabay-sabay po natin i-recite, no? Okay. So ito po yung tinatawag na safe pledge, no? O, please raise your right hand. Then sabay po natin i-recite. Okay, start na po natin. O, repeat after me, ha? I commit to being a safe space. I will speak up when I see harm. I will act with kindness and courage. I will help others feel seen, heard, and safe. Safe starts with me. Safe pledge. Okay, palakpakan po ninyo ang mga sarili. Lahat na po kayo ay allies, no? I hope, after po nitong discussion, wala na po magbubuli, no? Kapag po binuli, ano pong gagawin ulit? Isusunod kay teacher. Paano kung may nakita ulit na classmate na umiiyak at pinagkakasahan, anong gagawin? Ipagtatanggol si classmate. Pwede isunod din kay teacher agad. Diyan po yung, doon na po mag-end ang discussion po natin. So, thank you for listening. And let's work together to stop bullying and create a world where everyone feels safe, respected, and accepted. Yun lang po, maraming salamat po. Ayan, narito na po natin sa Ate Beth para sa kanyang napakamakabuluhang talk ngayong hapon ito. Ngayon, may natutunan ba kayo? O, sino yung mga hindi na dapat hindi na kayo mabubuli, ha?
Ayan. So,